In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Galacia, sa ating Ebanghelyo ngayon, may isang babaeng humanga sa pagiging ina ni Maria na nagdala kay Jesus sa kanyang sinapupunan. Ngunit si Jesus ay nagbigay ng mahalagang paalala. Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Sa ganitong tugon, itinuturo sa atin ni Jesus na ang tunay na pagpapala ay hindi lamang sa pagiging malapit sa Kanya sa pisikal o sa natural na ugnayan, kundi sa pakikinig sa Diyos at pagsasabuhay ng Kanyang mga salita. Sa kasalukuyan, bilang mga Katoliko, tayo ay tinatawag na maging mga tagapakinig at tagatupad ng salita ng Diyos. Hindi sapat na makilala natin si Jesus. Mahalaga rin ang pagiging tapat at masunurin sa kanyang kalooban. Ito ay nangangahulugan ng araw-araw na pagsusuri sa ating mga desisyon, gawain, at mga halaga sa liwanag ng Ebanghelyo. Sa unang pagbasa, ipinaalala ni San Pablo na mga taong may pananampalataya kay Kristo ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay tinatawag na maging bahagi ng isang bagong pamilya, ang pamilya ng Diyos. Hindi mahalaga kung tayo'y Hudyo, Griego, alipin o Malaya, lalaki o babae. Tayong lahat ay iisa kay Kristo. Ang mensaheng ito ay napakahalaga sa ating panahon ngayon, kung saan marami pa ring pagkakahati-hati, panlipunan, pampolitika, o pang-ekonomiya. Bilang mga Katoliko, dapat tayong maging saksi sa pagkakaisa na dala ng pananampalataya kay Kristo. Tayo ay tinatawagan na labanan ang diskriminasyon at ipakita na sa Diyos tayong lahat ay pantay-pantay. Sa ating mga simbahan at pamayanan, dapat nating isabuhay ang pagtutulungan at pagkakaisa. Nagsisilbing ilaw sa madilim na bahagi ng ating lipunan. Ang bawat isa, anuman ang kanilang estado o pinagmulan, ay may lugar sa kaharian ng Diyos.
Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ay mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!